Ano ang pwedeng mangyari if iiwan mo ang 32 na mga lalaki at isang babae na napadpad sa isang isla? Sa videong ito, malalaman natin at hindi kayo maniniwala kung ano nangyari sa huli. Sa panahon ng World War II sa isla ng Anatahan sa Japan, na walang ibang tao kundi ang babaeng tinatawag nilang Higa Kazuko na 16 years old, kasama ang kanyang asawa na si Masachi Higa at ang boss ng kanyang asawa na si Masami Nishikuta na nagtatrabaho sa isang coconut plantation. Pero isang araw, ang asawa ni Kazuko ay kailangan umalis sa isla para alagaan ang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, kahit papaano, hindi na siya bumalik. Iniwan si Kazuko at ang boss ng kanyang asawa na pagtatanggol sa kanilang sarili. Pero isang araw, merong 31 ka-sailors ang natrap sa isla. Pagkatapos ang kanilang barko ay nasira at dahil sa patuloy na panganib sa paligid, walang pwedeng umalis sa isla na ligtas. Kaya para makasurvive, lahat ng 32 na lalaki at si Kazuko ay nagpapatubo ng potatoes, manghuli ng isda, at minsan kumakain ng daga at mga butiki para magkalaman ang tiyan. Pero ang kanilang swerte ay malapit na magbago. Kasi pagkatapos ng isang taon, ang gyera ay natapos at ang mga sundalo ng Amerika ay dumating sa isla at sinabihan sila na umalis at sumuko. Ngunit sa halip na tumakas sa isla, lahat ng 32 na mga lalaki at si Kazuko ay hindi naniwala sa mga sundalo at naisip na ito ay isang kalokohan ng mga sundalong Amerikano. Kaya bumalik silang lahat at namuhay sa isla. Sa loob ng ilang taon pa, ngunit ito ang nakakaiba. Nagsimula mangyari ang mga bagay. Isa-isa, nagsimulang pumanaw ang lahat ng lalaki at ang dami ng lalaki ay naging 19 na lang galing sa 32. Dahil dito, mabilis na nagtago si Kazuko at naghintay sa mga US na mga sundalo para i-rescue siya sa isla. Dito, ang kwento ay naging madilim kasi si Kazuko ay bumalik sa syudad at naging celebrity siya at dito nagumpisa ang mga interview niya at may ginawa pang pelikula pagkatapos ng kwento niya tungkol sa pag-survive sa isang isla na puno ng mga lalaki. Gayunpaman, ang mga natitirang lalaki ay umuwi na pagkatapos ng 6 na taon. Inilantad nila ang lahat tungkol kay Kazuko. Sinimula nilang i-claim iyon na si Kazuko ay inaakit sila para gawin ng mga lalaki ay bigyan siya ng pagkain at damit. May mga lalaking nagsumbong din na minamanipula sila gamit ang kanyang kagandahan para magkapatayan sila at pagpapayag kay Kazuko na mag-gain full power at control sa isla. Gayunpaman, nang malaman ng lahat ng lalaki ang kanyang plano, sinimulan nila siyang salakayin. Dahilan para tumakas si Kazuko sa isla. At noong ang balita ay lumabas, ay dinefend ni Kazuko ang kanyang sarili at sinasabing hindi totoo. Ang sabi niya, sinidus niya lang sila para makasurvive. Bilang isang babaeng nag-iisa, hanggang ngayon, walang final verdict ang storya nila. So anong tingin nyo? Si Kazuko ay isang matapang na babae na nakasurvive sa isla na puno ng mga lalaki o kaya siya ay isang manipulator na gustong kontrolin ang mga lalaki? Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes at hanggang sa muli and stay cool!